Hi guys! Welcome back to our channel. So today guys ay gagawa ako ng video para sa pagiging guide po ninyo kung kayo ay nagbabalak na umuwi ng Sultan Kudarat or ng Bagumbayan, Sultan Kudarat, at wala kayong ka-idea kung anong gagawin nyo, anong requirements nyo. Yun. So, gagawan po natin, yun yung pag-uusapan natin ngayon, okay? So, unang gagawin nyo po, mag-book kayo ng ticket. Yun yung pinakamahalaga. Mag-book kayo ng ticket. And pagka may ticket na kayo, makikita nyo doon sa guidelines nila kung ano ang kailangan nila. So, since ako, ang uwi ko is Bagumbayan, Sultan Kudarat, at bumaba ako ng Jansan. So, ang requirements, guys, nakadepende kung saan ka bababa. So, like ako, from Luzon, ang baba ko, from NAIA Terminal 2, ang baba ko is, baba namin ng asawa ko is Jansan, General Santos City. So, makikita nyo po doon yung guidelines. So, pagka maalala ko, paalala nyo sa akin sa comment section para ibigay ko na lang direkta sa inyo yung link kung makalimutan ko man. So, para malaman nyo kung anong requirements ng Jansan, okay? So, ang requirements ng Jansan ay nakadepende dun sa airport. Kasi as per Sir Lanla, nung nagtanong ako, ang hinihingi lang nila is travel authority. Kasi nag-inquire ako nito January. So, travel authority lang, medical certificate, and yun lang, dalawa, yung hinihingi nila. Pero yung airport naman, which is yung Jansan, yung airport kung saan nyo belong, ano pa ang ibig sabihin? So, basta, kasi ang airport is belong sa Jansan. So, ang Jansan, meron din silang sariling patakaran. So, paglapag mo ng Jansan, kailangan meron kang swab test, meron kang test na magpapatunay na ikaw ay negative. So, para hindi na natin pahabain, pakita ko sa inyo yung mga requirements. So, una namin ginawa is medical certificate. Yun yung pinaka-importante, medical certificate. Ayan. So, kami naman kasi medical, from Montalban, Rizal kami. So, ang binigay sa amin doon is ito, medical certificate. Yan. At dapat may mga nakasulat dyan, may mga naka-check dyan na fit to travel. Ayan. So, yan, fit to travel naman kami, and dalawa kami ni Dexter yung kumuha ng medical certificate. So, second step namin, itong amin guys, lang to yung public to, di ba? Public to. And pag LSI po pala, pero depende pa rin sa area, kasi sa amin, ang LSI namin is libre yung lahat. So, ito medical certificate namin, walang bayad. And second step is kumuha po ng barangay clearance. Kasi yung barangay clearance is requirement po siya para bigyan ka ng PNP ng Travel Authority. So, ang hinihingi ng PNP is barangay clearance. So, ito kumuha kami ng barangay clearance. So, sa amin, sa Montalban, yung barangay clearance, kung sino yung magte-travel, yan din. Kunyari, dalawa kami, tas isang destination lang kami. Binigyan kami, kasi mag-asawa na kami, binigyan kami ng isang certificate lang na nandyan yung pangalan namin. So, ito, barangay clearance at medical certificate. So, pangatlo is, kasi itong dalawa na to, kailangan mo ipakita to sa PNP para bigyan ka nila ng travel authority. Yan. So, isang araw guys, kayang lakarin to. Sa aming case, kaya namin lakarin nilakad namin siya ng isang araw lang. Yun. So, madali lang naman siyang kunin. Basta alam mo na kung ano yung pagkasunod-sunod na makukunin mo. Okay? So, wag po kayong mahiyang magtanong sa mga may alam na. Kasi para mas mapabilis kayo. So, ayan, 3. And binigyan kami ng travel authority. Saan yung travel authority natin? Ito po yung itsura ng travel authority. Ito po. Hindi nyo nakikita kasi ayan po yung itsura ng travel authority. And dyan, marami kaming, wag kayong magtaka na pag print nila is madami kayo dyan. Like sa amin, 6 kami na kumuha. Kasi parang, na yan magkakasunod-sunod na yan Kasi siguro database to. Kaya pero nandito kami sa gitna. So, Lovigin 2 Pass, February 11 yung flight namin. Tapos, place of origin namin, Rodriguez Rizal. Place of destination, Sultan Kudarat. Tapos, air travel. Yan, so, pagkatapos nito guys, kasi meron na kayong travel authority, pwede na kayong lumipad. So ngayon, ang requirement ng Jansan Airport is kailangan meron kang negative result upon or before mag-board, before sumakay ng eroplano. So yun yung
hinihingi. So, saan ito hinihingi? Yung sa amin na case, hiningi siya sa pag-check-in namin ng mga baggage namin. So, doon po hiningi yung mga requirements. So, yung hinihingi doon sa check-in baggage namin is ito. Yan. So, ito yung pinakita ko sa inyo kanina, medical certificate at yung travel authority. Yan. At saka itong test. So, ito, paano makukuha tong test? Ang alam ko, like Muntinlupa, free yung test nila. Ito guys, yung test kung positive ka ba or negative ka sa COVID-19. So, ito naman yung sa amin. Kasi, yun nga, mahalagang nagbabasa ka ng mga information. Mag-i-email naman kasi sa'yo like ako kasi, ako yung kumuha ng ticket namin. Hindi ako dumaan sa agency or ano. Pero kung dumaan man kayo guys, sabihin nyo sa binilhan nyo ng ticket na i-update kayo sa tuwing nag-a-update yung Cebu Pacific. Okay? So, ito naman guys, ito, makukuha nyo to sa airport. So, pinili kong kumuha sa airport kasi walang free sa Montalban, Rizal. Pero, as per may mga nakasabay kami, like Sampaloc, Manila, nakakuha sila ng libre, pero hindi ko lang alam kung saan, pero nakakuha sila ng libre. And may kakilala din ako na nauna sa amin yung flight, meron din silang nakuhang libre. Okay? Nakuhang libre. So, Muntinlupa po yun. Libre din sa kanila. Pero sa amin naman kasi na case, walang libre. Kaya, pinili namin na magpa-swab sa airport. Kasi ang nakalagay doon, sa email ng Cebu Pacific, at least 72 hours before ng flight, yung negative result mo nito. Bago ka makakasakay ng eroplano. So, ito, paano makukuha to? Kasi itong amin, airport to. Mababasa nyo, Philippine Airport Diagnostic Laboratory. Dapat, mga 5 hours or kami kasi 5 hours before flight, nasa airport na kami. Kasi nga, baka mamaya, madaming tao, madaming nakapila. Kaya medyo Girl Scout, Boy Scout kami, medyo naghanda kami doon. Pero, good thing, pagdating namin doon, hindi naman ganun kadami yung mga tao and mabilis lang. So, ito nga, paano? So, magtanong kayo sa guard kung saan makakakuha saan pwede magpa-swab test. So, ituturo naman kayo doon. Basta pinakadulo yun. Sa pinakadulo, PAL, tapos yun na yung pinakadulo. Basta magtanong na lang kayo sa airport. Terminal 3 tong amin kung saan pwede magpa-test doon. So, itong bayad namin ito is 700 lang. And less than 30 minutes, lumabas na siya. Pero as per doon sa kanila is 30 minutes daw, lalabas na. Pero yung amin, hindi naman inabot ng 30 minutes. Nakuha na namin. Tapos, ang unang gagawin nyo doon, magpalista kayo, wag kayong pumila lang doon, tapos magantay. Pumunta kayo doon sa information ng itong diagnostic laboratory na to. Pumunta kayo sa information, magtanong kayo, tapos sabihin nyo na magpapaswab kayo. Tapos, bibigyan kayo nung parang papel or may fill upan kayo doon, tapos babayaran nyo 700. So, ulitin ko po, pag sa airport kayo kumuha or tinatawag nilang TBB or test before boarding, 700 ang bayad doon. Okay? 700 ang bayad doon. So, ito, fill upan nyo doon, tapos babayaran nyo, tapos tanongin nyo na lang yung babae doon kasi medyo hindi maayos yung pila nila doon pag masyadong maaga. So, baka kung saan ka umupo, tanongin nyo na lang yung mga in charge doon kung may pila ba. Kung wala ba, at least, di ba, ma-inform sila na ikaw pala nakapila kasi hindi lahat ng nandoon ay nakapila. So, parang kung saan-saan, based on our experience kasi, kung saan-saan lang sila nakaupo, yung mga iba pala doon is waiting lang for result. So, medyo naguluhan kami nung una kung pila ba yun or hindi. Pero magtanong na lang kayo, mas maganda talaga na magtanong kayo kung may pila ba or wala, para next in line na agad kayo kung sakaling mang walang pila, para wala na pong antayan. So, ayun. So, tanong, masakit ba yung swab test? So, sabi nila, masakit to. May daming nag-inarte dun. Or, nag-inarte, sorry naman sa term. Hindi kasi si Dexter, nag-inarte siya, iyak siya kunyari. Pero may mga iba talagang naluha, naiyak. Siguro kasi syempre nagulat. Ako kasi, ina-expect ko. Kasi ng mga natanungan ko, sabi nila masakit. So, ako, ina-expect ko na masakit. Tapos, nung ginanon na sa ilong, 2 holes po yung susundutin, guys. 2 holes po, 2 ilong po yung gaganunin. Tapos ganon. Pero ang bilis lang, mga segundo lang, tapos na. Walang 1 minute, tapos na. And hindi naman siya masakit. Yung parang naglinis ka lang ng ilong mo. Ganon. Hindi siya masakit. Basta, pero wag mo din i-expect na wala kang maramdaman. May maramdaman ka, pero hindi siya yung sakit na parang ayaw mo na ulitin. So, sakit na handa ka pang ulitin. Yun yung sakit niya. So, ito, after
or less than 30 minutes, nakuha na namin tong result namin na to, pumila na agad kami sa check-in baggage. So, ang hinihingi doon, ito nga, yung test, sabi ko nga, hinihingi sa check-in baggage is ito, yung tatlo yung pinaka-importante, medical certificate, travel authority, and itong COVID-19 antigen test report and certification na may nakasulat na negative. Ayan. So, pagka nakuha nyo na to, tapos nag-board na kayo, kuha na kayo ng boarding pass nyo, pila, diretso na kayo dun pila. Waiting na lang po kayo ng inyong flight. So, ngayon, so after ng flight, so naka-flight na kayo. So, after ng flight, ito for for Jensen. For Jensen ito, Manila to Jensen. So, after ng flight, ang gagawin nyo ay i-guide na naman kayo doon, may papasukin kayo doon sa parang room or parang may nakapila doon. So, kunyari, ang province mo is Sultan Kudarat. So, kasi Region 12 yata yung hawak ng ng Jensen. So, meron doon for Sarangani, meron South Cotabato, Sultan Kudarat, at Jensen. Yon. So, pila ka doon kung saan ka na probinsya. So, pagkapila mo doon, mayroon maghahanap mag-i-scan nung tawag doon, nung trace up mo. So, dapat pala may trace up na kayo. So, nyo lang yan guys, download nyo lang yan sa Google Play Store or sa ang Android, Apple Store, meron yan. So, mag-download na lang kayo doon, mag-fill up na lang kayo ng mga information nyo para pagdating sa airport, hindi na po kayo mag-fill up. Kung meron mang fill upan, ipapa-scan nyo na lang. So, pakita ko sa inyo kung ano itsura ng trace up. So, ang trace up guys is ito siya. Yan. Ayan siya, trace up. And pag open nyo yan, ayan po. Ayan. So, hindi ko napapakita sa inyo yung aking ayan, trace me. So, ayan, yung itsura niya. Yan. Yan yung ipapascan nyo dun sa guard kasi may nag-iikot doon para mag-scan ng mga QR code ninyo. Sorry naman. Tapos sa Jensen, guys, kung sa Jensen yung flight nyo, kailangan po, guys, is meron kayo ng tapat QR code kasi kailangan daw sa border. Nakalagay din yan doon sa email ng Cebu Pacific. So, mas magandang alamin nyo yung email ng Cebu Pacific, kung anong mga requirements, reminders, dapat alam nyo yun. Kung Cebu Pacific, ganun din kung PAL kayo. Pero, ang maikikwento ko lang kasi experience ko lang talaga is Cebu Pacific. So, ngayon, eto na. So, diba, doon na tayo sa sabing pinasok kayo doon sa room na yon. So, lahat ng mga bagahe nyo, pwede nyo iwan muna doon kasi kung saan yung iwiniwan nyo yung bagahe, babalik din kayo doon kasi doon lang kayo pwede lumabas. So, hindi rin kayo makakalabas kung walang tatak ng LGU ninyo or ng province ninyo. Hindi kayo makakalabas ng eroplano, ng airport. So, dapat may mga tatak kayo doon na para makakalabas na kayo ng airport kung sakali man. So, ngayon, itong ikukwento ko sa inyo, hindi to siya pang private kasi ito nga para sa mga LSI na sinusundo ng province. So, pagdating doon yun na nga, yung sinasabi ko na i-assess kayo ng inyong probinsya. Yung sa case naman namin is na-delay yung sundo namin kasi nga yung airline, yung aircraft namin is na-delay din ng lipad. And na-delay din syempre yung dating namin ng Jensen. So, ang nangyari, nandun na daw yung sundo namin. Sabi nung kausap na taga-province, nung kasama ko, nandun na daw nung umaga na expected na arrival namin, pero umuwi daw. Pero syempre hindi namin sure kung yun nga ang totoong kwento kasi kwento yun ng province. Doon sa kasama ko, staff lang din naman yung kausap niya. So ayun, nasundo kami doon, na siya, mga 5 na and 5:30 na kami nakaalis ng Jensen. So ito naman, so baba yan ng Jensen, 'di ba, yung unang usapan natin. Ngayon naman kung Sultan Kudarat ka, 'di ba, sinundo kami ng Sultan Kudarat, yun na nga, mga 5 na, and then 5:30 nagbiyahe na kami pabalik. So, pagdating namin dito ng province, kasi gabi na, sa province muna kami, nag-submit agad ulit kami nung mga forms namin, kasi doon talaga pala siya unang ito turn over. Mali yung unang alam ko na LGU yung magsusundo sa eroplano, hindi po. Galing eroplano, ito sa province, ito pinag-uusapan natin na kung LSI ka.
galing sa airport, ang magsusundo po sa inyo is probinsya nyo. Okay? Probinsya nyo. Like ako, taga Sultan Kudarat ako, ang nagsundo sa amin is Sultan Kudarat Province. So, dinerecho kami sa facility ng province namin. And waiting kami doon for sundo ng LGU namin, ng municipality. So, ayun, municipality namin is 11 kami ng gabi dumating kasi mga 8 na kami dumating ng Isulan. So, nagstay kami overnight doon. Tapos, kinabukasan na kami sinundo. Kahapon ng hapon kami sinundo ng aming MDRRMO dito sa Bagumbayan. And nung pagkasundo sa amin, tinurn over kami ng maayos ng province, tapos binigay yung papel. Tapos dito, pagdating namin sa Bagumbayan is, ni-receive na naman kami ng MDRRMO, which is headed by Kuya Lanlan. And na-receive na naman kami at saka nilagay na kami sa facility. So ngayon dito kami sa facility namin. And tingnan nyo naman, ang ayos ng facility namin dito sa Bagumbayan. So ayun lang guys, napakadali lang na mag-travel. Basta alamin mo, wag kang masyadong magtiwala dun sa haka-haka na ganito kasi minsan narinig lang din nila yun, personal experience. Itong sinasabi ko sa inyo, personal experience namin to at ito talaga ang proseso. So unang gagawin guys is, secure your medical certificate. Second, secure mo din yung barangay clearance mo kasi yun yung magiging requirement mo para bigyan ka ng travel authority. So, pag meron ka na ng medical certificate, meron ka ng barangay clearance, bibigyan ka ngayon ng PNP ng travel authority. So, uulitin ko, kaya mo siyang lakarin ng isang araw. So, pero wag ka din masyadong kampante kasi baka matsambahan mo rin na masyadong madaming pila na madami kang kasabay. So, huwag din masyadong mag-expect. Pero kung maaga ka, kaya mo siyang sabayin lahat. Okay? So, like in our case, gumising talaga kami ng maaga para lang namin yung mga mga lakad namin. So, after nyan, meron ka ng medical certificate, meron ka ng barangay clearance, and meron ka ng travel authority. Wait ka na lang ng flight mo. So, ang flight, dapat 5 hours before ng flight mo, nandun ka na sa airport kung wala ka pang swab test. Kasi magpapa-swab test ka pa doon. And yung bagahe nyo, follow nyo rin yung 20 kilos is 2 bag lang yung pwede. And yung sa 32 kilos naman na baggage is 3 bag lang ang pwede. O 3 luggage lang yung pwede. Okay? So, yun po yung mga kailangan nating tandaan. And, syempre, mag-iingat po kayo na ma-expose kayo bago mag-flight. Mag-iingat po kayo ng baka ma-expose kayo kasi baka mamaya sayang lang yung effort nyo kasi pagdating ng test, nag-positive kayo. So, mag-iingat din, guys. So, ayun lang, guys. Sana natulungan ko kayo doon sa, sa mga requirements natin and kung paano tayo makakauwi ng maayos, tama? Tapos ang ito pa guys, iwasan po natin maging mareklamo kasi lahat po ng ito ay libre. So, ang laking laking bagay na nito na nakakauwi ka ng galing airport. Kasi alam naman natin, ako pag umuwi kami, usually talaga dumadaan kami ng Davao kasi doon magta-taxi lang kami galing sa airport papunta sa bahay ng asawa ko kasi taga Davao sila, madali lang. Pero dito kasi in my case, hindi ako dumadaan ng Jensen talaga dati kasi nga medyo nahihirapan ako sa biyahe kasi syempre ang dami mong bag na bibitbitin kasi sasakay mo siya sa bus or sa van. So another bayad mo yun siguro kung masyado ka madaming luggage. So in our case ngayon, sobrang daming luggage namin kasi nga magsistay na talaga kami dito sa Bagumbayan for good. Hindi ko naman sasabing forever, pero as of now, for good kasi may project kami gagawin dito. So, ayun nga guys. So, yun lang. Sana nakatulong tong video na to. Kung gusto nyo pa ng mga detailed talaga na video na may mga tanong kayo, Q&A, sasagutin ko po yan based on our experience. Kasi hindi naman talaga ako expert, yung kinukwento ko lang sa inyo kung ano experience at kung anong totoong proseso dito sa atin, Bagumbayan, Sultan Kudarat. So, ayun lang guys. Thank you for watching and magla-lunch na ako kasi andyan na yung pagkain namin kanina pa. Bye guys!